Ipinagmamalaki na itong mga DDS na kuno ay napakaraming mga kongresista. Ito po yung mga congressman, re-electionists na pumirma sa impeachment trial or impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Karamihan daw sa kanila ay talunan. Sa totoo lang, meron talagang mga hindi pinalad. Pero kung tutuusin, mas lamang yata yung pinalad. At kahit daw sa Mindanao, kahit sa Mindanao, mas marami pa ring mga kongresista ang nakalusot. Yun po yung mga pumirma sa impeachment complaint. 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. Na-elect ang 81.81% na mga re-electionists. Sila po yung mga pumirma sa impeachment complaint. Mataas na rate yan. Yan po ay sa Mindanao. At ang pagkakaalam natin, sa buong Pilipinas, lalo na sa Luzon, mas mataas di hamak yung win rate na tinatawag ng mga re-electionist nga na kongresista na nag-sign doon sa impeachment complaint. Yan ang totoo. So, ibig sabihin, kung titignan niyo po, mukhang nawawala na talaga ng amor, mukhang nawawala na ng power itong mga Duterte, lalo na po si Sara Duterte. Medyo mahirap lang intindihin kung bakit mukhang mas maraming mga pro Duterte ang nakalusot sa Senado. Pero kahit papano, alam natin meron dyan na maninindigan kung ano yung tama at titignang mabuti bago magdesisyon. At ang kanilang desisyon ay siguradong para sa taong bayan at hindi para sa mga Duterte. If the impeachment was a political liability, we would have been wiped out in our own district, sabi ni Representative Robert Ace Barbers. But we were not. We were overwhelmingly returned to office. Yon, isa po si Representative Ace Barbers. Sa mga nanalong kongresista, sa nakaraang halalan, isa po siya syempre, alam nating lahat na nanguna sa signature or pag-sign ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yun lang, masaklap.